Ang wika, ang ating tinig at identidad. Ang wika ay ang pundasyon ng ating pagkatao, ang paraan kung paano tayo nagkakaugnay at nagkakaroon ng pag-unawa sa isa't isa. Ito ay isang mahalagang instrumento sa pagpapahayag ng ating mga saloobin, damdamin at mga idea. Mga paraan ng paggamit ng wika ay iba't ibang paraan ng paggamit ng wika, maaaring salita, pasulat o visual. Ang pagsasalita at pagsusulat ay ang pinakakaraniwang paraan ng paggamit ng wika, samantala at mga visual na simbolo tulad ng mga larawan at sinyalis ay nagagamit din sa komunikasyon. Una, pasalita. Ang pagsasalita ay ang pinakadirekta at natural na paraan ng komunikasyon. Ito ay ginagamit sa pang-araw-araw na pakikipag-usap, mga talumpati at mga tatanggapin. Ikadalawa, pasulat. Ang pagsusulat ay isang paraan ng pag-iimbak ng impormasyon at pagbabahagi ng mga kaisipan. Ito ay ginagamit sa pagsulat ng mga libro, sulat at mga dokumento. Ikatlo, visual. Ang mga visual na simbolo ay ginagamit upang maghatid ng impormasyon sa isang mabilis at madaling paraan. Ito ay ginagamit sa mga karatula, mga mapa at mga diagram. Wika bilang instrumento ng pagbabago. Ang wika ay isang malakas na kasangkapan sa pagpapahayag ng ating mga paniniwala at pagtutol. Ito ay ginagamit sa pagpapalaganap ng mga idea, pagbibigay ng solusyon at pagtawag sa pagkilos. Una, pag-aalsa. Sa kasaysayan, ang wika ay naging isang mahalagang kasangkapan sa pag-aalsa laban sa mga mapang-akit. Ikadalawa, pagbabago. Ang wika ay ginagamit upang magsimula ng mga pagbabago sa lipunan, magtaguyod ng mga bagong idea. Ikatlo, pagunlad. Ang wika ay nakatutulong sa pagunlad ng mga tao at pagpapilitan sa pamamagitan ng pagkakalat ng kaalaman at mga bagong idea. Wika at kultura. Ang wika at kultura ay nagkakaugnay at magkakasabay ng komunidad. Ang wika ay nagsisilbing tagapagdala ng kultura, habang ang kultura ay nagbibigay ng konteksto sa wika. Tradisyon. Ang mga tradisyon ng isang kultura ay nakapanoob sa wika tulad ng mga kasabihan, alamat at awiting bayan. Talaga, ang wika ay nagpapakita ng mga halaga ng isang kultura tulad ng paggalang, pagtitiyaga at pagkamapagtawan. Identidad. Ang wika ay nagbibigay ng pagkakakilanlan sa mga tao ng isang partikular na kultura. Wika at edukasyon. Ang papel ng wika. Ang wika ay isang mahalagang kasangkapan sa edukasyon. Ito ay ginagamit sa pagtuturo, pag-aaral at pagsusuri ng kaalaman. Una, pag-aaral. Ang wika ay ang pangunahing kasangkapan sa pag-aaral. Ito ay ginagamit sa pagbabasa, pagsusulat at pagsusulat. Ikadalawa, pagtuturo. Ang wika ay ginagamit ng mga guro upang magturo ng mga aralin at konsepto. Ikatatlo, komunikasyon. Ang wika ay ginagamit sa pakikipag-usap sa pagitan ng mga mag-aaral at guro. Wika at teknolohiya. Ang pagbabago. Ang teknolohiya ay nagdulot ng malaking pagbabago sa paraan ng paggamit ng wika. Ang mga social media platform, website at mga mobile app ay nagbigay ng bagong paraan ng komunikasyon.
ipagmalalaki. Magalang. Magalang na gamitin ang wika at igalang ang iba't ibang dialekto. Pag-aaral. Patuloy na matuto at palawakin ang iyong kaalaman sa wika. Pagkakaisa. Gamitin ang wika upang magkaisa at magkaunawaan. Pagmamalaki. Pagmalaki ang iyong wika at ang iyong kultura.